Malamig ang simoy ng hangin nang lumabas si Gaston Hurtubise sa maliit nilang bahay sa isang tahimik na baryo sa Quebec. Ang langit ay kulay kahel na humahalo sa bughaw habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Sa kanyang maliliit na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang krusipiho, tila may hinahanap na sagot sa kanyang murang isipan. Mula sa loob ng bahay, narinig niya ang tinig ng kanyang ina, si Madame Elise, na tinatawag siya. "Gaston, halika na't kumain na tayo." Ngunit hindi agad siya tumalima. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang murang gulang, marami ng katanungang bumabalot sa kanyang isip, tungkol sa Diyos, tungkol sa mundo, at tungkol sa kanyang sariling layunin sa buhay. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya ang kanyang ama na tahimik na nakaupo sa hapagkainan habang binubuklat ang isang luma at makapal na Biblia. Si Madame Elise naman ay abala sa pagsasaayos ng pagkain. Naupo siya sa kanyang upuan ngunit hindi pa rin mapakali. "Mama," wika niya, "sa tingin mo ba mahal talaga tayo ng Diyos? Kahit nagkakamali tayo?" Napahinto si Elise sa ginagawa. Tumingin siya sa kanyang anak, nagtataka sa bigat ng tanong nito. "Naman, anak," sagot niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya tayo iiwan." Napabuntong hininga si Gaston. Hindi niya lubos maintindihan ang sagot ng kanyang ina, ngunit may kung anong init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan, hindi dahil sa hinihiling ng kanyang pamilya, kundi dahil may nais siyang malaman. Sa loob ng lumang gusali, naamoy niya ang halimuyap ng nasusunog na kandila, narinig ang marahang pag-ugong ng hangin sa kahoy na bubong. Sa harap ng altar, nakita niya si Ama Pierre, ang matandang pari ng kanilang parokya, na maingat na inaayos ang mga kandila sa tabi ng imahe ng mahal na birhen. Lumapit siya. "Padre Pierre, maaari po ba akong magtanong?" Tumingin ang pari sa kanya, bahagyang ngumiti. "Ano yon, aking anak?" Pilit niyang inipon ang lakas ng loob bago nagsalita. "Paano po natin malalaman kung tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya?" Sandaling natahimik si Ama Pierre, tila pinagninilayan ang sagot na ibibigay niya sa batang harap-harapang naghahanap ng sagot. Inilapag niya ang hawak na telang pantuyo ng mga kandila at lumapit kay Gaston, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. "Kapag hindi mo matanggal sa isipan mo ang Diyos, anya, kapag paulit-ulit siyang bumubulong sa iyong puso, kapag pakiramdam mo'y nais mong ialay ang buhay mo sa Kanya, iyan ang tawag ng Diyos." Nanlaki ang mata ni Gaston. Totoo nga bang tinatawag siya ng Diyos? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang nakahiga sa kanyang kama, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Ama Pierre. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit sa dilim, may narinig siyang tinig, banayad ngunit malinaw. "Halika, aking anak." Bigla siyang napadilat. Tumingin siya sa paligid. Wala namang tao. Ngunit naroon pa rin ang tinig, bumabalot sa kanyang isip. "Halika ni." Naramdaman niyang parang may liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit isang kakaibang kapayapaan ang dumaloy sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang Diyos mismo ang tumatawag sa kanya. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Tahimik na tinanaw ni Gaston ang maliit nilang baryo mula sa burol kung saan madalas siyang magdasal. Isang linggo na ang lumipas mula nang maramdaman niyang tinatawag siya ng Diyos. Ngunit kahit alam niyang may panibagong direksyon ang kanyang buhay, hindi pa rin niya maiwasan ang takot at pagdududa. "Talaga bang ito ang gusto mo para sa akin, Panginoon?" bulong niya habang hawak-hawak ang kanyang lumang krusipiho. Walang tugon, walang sagot na narinig mula sa kalangitan, ngunit sa kanyang puso, may isang hindi maipaliwanag na katiyakan. Alam niyang may higit pang layunin ang Diyos para sa kanya. Kinabukasan, buong tapang niyang ipinahayag sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. "Mama, Papa, gusto ko pong maging pari." Napatingin sa kanya ang kanyang ama, si Monsieur Armand, isang tahimik ngunit matapang na lalaki na bihirang magpahayag ng emosyon. Si Madame Elise naman ay napatakip sa kanyang bibig, halatang nagulat. Gaston, bulong ng kanyang ina, hindi makapaniwala. "Sigurado ka ba, anak?" tanong ng kanyang ama matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Tumango si Gaston, matibay ang loob. "Alam kong ito ang tawag ng Diyos para sa akin." Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa kanilang puso, alam nilang wala nang makakapigil sa desisyon ng kanilang anak.
Ilang linggo ang lumipas, at dumating ang araw na aalis na si Gaston upang pumasok sa seminaryo ng Saint Sulpice sa Montreal. Habang bitbit ang kanyang maliit na maleta, hindi niya naiwasang lumingon sa kanilang bahay, kung saan nakatayo ang kanyang mga magulang. May lungkot sa kanyang puso, ngunit higit ang pananabik na sundan ang landas na inilaan para sa kanya. "Mag-ingat ka, anak," wika ng kanyang ina, mahigpit siyang niyakap. Tumango si Gaston. "Pangako, Mama. Babaguhin ako ng Diyos." Pagdating niya sa seminaryo, agad niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ang buhay dito ay hindi gaya ng buhay sa kanilang baryo, dito, mahigpit ang disiplina. Lahat ng seminarista ay kailangang magising ng alas 4 ng umaga para sa panalangin. Pagkatapos, susundan ito ng pag-aaral ng teolohiya at Latin. Sa gabi, pagsasanay sa pangangaral at debosyon. Nasanay si Gaston sa mahirap na gawain, ngunit may mga gabi pa ring nagdududa siya sa kanyang kakayahan. Hindi madali ang kanyang paglalakbay, may mga pagkakataong halos sumuko na siya, lalo na kapag nahihirapan siyang intindihin ang malalim na doktrina ng simbahan. "Gaston, parang hindi mo na naiintindihan ang leksyon. Nababahala ka ba?" tanong ng kanyang kaklase at matalik na kaibigan, si Louis, isang seminarista mula sa Paris. Napayuko si Gaston. "Minsan, iniisip ko kung kaya ko ba talaga ito. Napakahirap, Louis, parang hindi ko kayang maging mabuting pari." Ngumiti si Louis. "Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang Diyos ang magpapakilos sa iyo. Hindi natin kailangang intindihin ang lahat, ang mahalaga, tayo'y tapat sa ating tawag." Nag-isip si Gaston sa sinabi ng kaibigan. Tama siya. Ang pagiging pari ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa buong pusong paglilingkod sa Diyos. Simula noon, mas lalo siyang nagsumikap. Masigasig siyang nag-aral, nagsanay sa pangangaral, at higit sa lahat, pinatatag ang kanyang pananampalataya. Hindi nagtagal, naging kilala siya sa seminaryo dahil sa kanyang malalim na debosyon at pagmamahal sa Diyos. Ngunit dumating ang isang pagsubok na halos yumanig sa kanyang pananampalataya. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa kapilya, biglang dumating ang isa sa mga guro nilang pari, si Ama Henry, may lungkot sa kanyang mga mata. "Gaston, anya, may masamang balita ako." Agad siyang kinabahan. "Ano po iyon, Padre?" Huminga ng malalim ang matanda. "Ang iyong ama si Monsieur Armand siya ay pumanaw na, anak." Para bang huminto ang mundo ni Gaston. Biglang lumabo ang kanyang paningin at naramdaman niyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi po maaaring totoo, bulong niya, nanginginig ang tinig. "Paumanhin, anak. Alam kong mabigat ito para sa iyo." Napaupo si Gaston sa isa sa mga bangko ng kapilya, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y may isang napakalaking puwang sa kanyang puso. Hindi siya makauwi agad dahil malayo ang kanyang pamilya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding lungkot at pangungulila. Habang lumuluha, tumingala siya sa imahe ni Kristo sa krus. "Panginoon, bakit?" Walang sagot. Walang tinig na dumating gaya ng dati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naalala niya ang huling sinabi ng kanyang ama bago siya umalis sa kanilang baryo. "Mag-ingat ka, anak. Babaguhin ako ng Diyos." Napapikit siya at napabuntong hininga. Alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang tawag ng Panginoon. Kailangan niyang magpatuloy. Makalipas ang ilang linggo, nagbalik siya sa seminaryo na may mas matibay na pananampalataya. Hindi na siya ang batang Gaston na puno ng alinlangan, ngayon, handa na siyang ialay ang buong buhay niya sa paglilingkod. Dumating ang pinakahihintay na araw ng kanyang ordinasyon bilang pari. Sa isang maringal na seremonya sa katedral, nakasuot siya ng puting kasuotan habang lumalakad patungo sa altar. Ang kanyang ina, na nakaupo sa unang hilera, ay hindi mapigilan ang luha ng tuwa habang pinagmamasdan siya. Habang nakaluhod, ipinatong ng obispo ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at binigkas ang mga sagradong pananalita. "Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ikaw ngayon ay isang alagad ng Diyos." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gaston ang isang mainit na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng kanyang tunay na misyon. Ngayon, hindi na siya si Gaston Hurtubise, ang batang puno ng tanong. Siya na ngayon si Ama Gaston, ang lingkod ng Diyos. Maagang nagising si Ama Gaston ng umagang iyon, tulad ng kanyang nakasanayan. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng kanyang buhay ang pag-alay ng bawat araw sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa.
Sa tuwing isusuot niya ang kanyang sutanang puti, nadarama niya ang bigat at biyaya ng kanyang bokasyon, isang paalala na ang kanyang buhay ay hindi na para sa sarili, kundi para sa iba. Habang papunta sa simbahan, sinalubong siya ng isang matandang babae, si Madame Colette, isa sa matatapat na miyembro ng parokya. Ama Gaston, salamat sa pagbisita mo sa aking anak kahapon. Malaking bagay po sa kanya ang inyong panalangin, anya, may luha sa mga mata. Ngumiti si Ama Gaston. Walang anuman, Madame Colette. Ang Panginoon ang tunay na nagbibigay lakas sa atin. Sa mga taon ng kanyang paglilingkod, nakita niyang ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa pulpito, kundi sa mismong buhay ng mga taong kanyang natutulungan. Sa mga sumunod na buwan, lalo siyang nakilala sa kanyang matibay na paninindigan sa pananampalataya at malasakit sa mga nangangailangan. Halos araw-araw, bumibisita siya sa mga ospital upang magbigay ng panalangin at pag-asa sa mga may sakit. Isang hapon, dumalaw siya sa isang maliit na ospital sa kanilang bayan at nakita niya ang isang binatang pasyente, si Jean Paul, na matagal nang may karamdaman. Payat at matamlay ang binata at tila nawalan na ito ng pag-asa. Ama, bakit ako pa? Mahina nitong tanong nang lumapit si Ama Gaston. Hindi agad siya sumagot. Pinagmasdan niya ang binata, ang sakit sa kanyang mata, ang pagod sa kanyang katawan. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko masasagot kung bakit may sakit ka, Jean Paul. Pero isang bagay ang alam ko, hindi ka nag-iisa. Tumulo ang luha ng binata. Akala ko po iniwan na ako ng Diyos. Napangiti si Ama Gaston. Jean Paul, minsan hindi natin siya naririnig, pero naroon siya. Hindi ka niya kailanman iwan. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Ama Gaston ang pagbabago sa mukha ng binata, hindi man ito lubusang gumaling, ngunit nagbalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Bukod sa mga ospital, madalas ding bumisita si Ama Gaston sa mga bilangguan. Sa loob ng malalamig na pader ng piitan, nakita niya ang ibang mukha ng mundo, mga taong itinakwil ng lipunan, mga kaluluwang punong-puno ng sugat at pagsisisi. Isang araw, habang nakikipag-usap siya sa isang bilanggo, si Lucien, isang lalaking nakulong dahil sa isang krimen ng pagnanakaw, tinanong siya nito, Ama, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Kung taos puso kang humihingi ng tawad, Lucien, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Tumingin ito sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Pero paano ko po mapapatunayan na nagsisisi ako? Kinuha ni Ama Gaston ang kanyang maliit na Biblia, binuksan ito, at binasa ang talata mula sa Lucas 15:11 -32, ang parabola ng alibughang anak. Ang isang ama ay laging nakahandang tanggapin ang kanyang anak, gaano man ito naligaw. Ang mahalaga ay bumalik ka sa kanya. Napayuko si Lucien, pilit pinipigil ang kanyang pag-iyak. Salamat po, Ama, ngayon ko lang naramdaman na may pag-asa pa ako. Tuwing linggo, puno ang simbahan ng mga taong nais makinig sa kanyang mga sermon. Ang kanyang mga salita ay puno ng sigla, hindi lamang patungkol sa mga utos ng Diyos, kundi sa tunay na diwa ng pananampalataya, pag-ibig, awa, at pagpapatawad. Minsan, sa isang misa, isang batang babae ang lumapit sa kanya pagkatapos ng sermon. Ama, paano po ba ako magdarasal ng tama? Ngumiti siya. Ang tamang panalangin ay hindi laging nasa salita. Minsan, ito ay tahimik na pag-uusat sa Diyos, isang tapat na pagbubukas ng iyong puso sa Kanya. Muli siyang naglakbay sa mga liblib na lugar upang magdaos ng mga retreat at magbigay ng patnubay sa mga taong nais lumalim sa pananampalataya. Sa bawat bayan na kanyang pinuntahan, may mga taong binago ang buhay dahil sa kanyang pangangaral. Isang matandang lalaking nagngangalang Marcel, na matagal nang lumayo sa simbahan, ang lumapit sa kanya matapos ang isang retreat. Ama Gaston, maraming taon na akong galit sa Diyos. Pero ngayon, parang binuksan niya ulit ang puso ko. Hinawakan ni Ama Gaston ang kamay ng matanda. Marcel, ang Diyos ay laging naghihintay sa ating pagbabalik. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumalim ang kanyang misyon. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang buhay, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang panalangin noong bata pa siya, ang kahilingan niyang maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. At sa bawat taong kanyang natutulungan, sa bawat buhay na kanyang naantig, alam niyang natutupad niya ang tawag ng Diyos sa kanya. Sa loob ng lumang simbahan, tumayo si Ama Gaston sa harapan ng altar habang tahimik na pinagmamasdan ang imahen ng Sagradong Puso ni Jesus. Ang mga kandila ay nagniningning sa paligid, ang kanilang mahihinang ilaw ay sumasalamin sa makintab na kahoy na altar.
Ramdam niya ang init sa kanyang dibdib, hindi dahil sa apoy ng mga kandila, kundi dahil sa isang mas malalim na apoy na nagsisimulang sumiklab sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong kalooban, bulong niya, halos walang tunog. At noon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanyang pananampalataya. Naging mas matindi ang kanyang debosyon sa sagradong puso ni Jesus at sa kalinis-linisang puso ni Maria. Hindi lamang ito isang paniniwala para sa kanya, ito ay isang realidad na nararamdaman niya sa kanyang araw-araw na paglilingkod. Ang puso ni Jesus, madalas niyang sabihin sa kanyang mga sermon, ay hindi lamang isang imahen sa ating mga simbahan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay umiibig ng walang kondisyon, ng walang hanggan. Sa tuwing ipinangangaral niya ito, may kung anong nagbabago sa kanyang tinig, mas lalong tumatagos sa puso ng mga nakikinig, mas lalong nagpapaliwanag sa kanilang pananampalataya. Minsan, habang naglalakad siya sa paligid ng simbahan, may lumapit sa kanyang isang babae, si Madame Isabel, isang biyuda na matagal nang hindi sumisimba. Ama Gaston, mahina nitong wika, hindi ko maintindihan paano ako mamahalin ng Diyos gayong napakarami kong pagkakamali. Tinitigan siya ni Ama Gaston at may ngiti sa kanyang labi. Si Jesus ay hindi tumitingin sa ating mga kasalanan para tayo'y husgahan. Tinitignan niya ang ating puso para tayo'y yakapin. Napatulala si Madame Isabel. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may pag-asa pa siyang bumalik sa Diyos. Dahil sa kanyang matinding paniniwala, nagsimula siyang mag-organisa ng mga pagtitipon at mga araw ng pananalangin para sa debosyon sa Sagradong Puso. Lalo pang dumami ang mga taong gustong lumapit sa Diyos, mga taong minsang nalayo sa pananampalataya, ngunit ngayon ay bumabalik na may panibagong pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kumpisalan, pumasok ang isang matandang lalaki na halos hindi makatingin ng diretsyo. Ama, mahina nitong wika, hindi ko alam kung kaya akong patawarin ng Diyos. Sabihin mo sa akin, anak, ano ang bumabagabag sa iyo? Tumulo ang luha ng matanda. Marami akong nagawang masama. Iniwan ko ang aking pamilya noon, nagpakalayo-layo, hindi na ako bumalik. Ngayon, gusto kong magbalik, pero paano kung hindi nila ako matanggap? Hinawakan ni Ama Gaston ng kamay nito. Ang sagradong puso ni Jesus ay hindi nagsasara para sa sinumang gustong bumalik. At kung ang Diyos ay nagpapatawad, dapat tayo rin. Napahagulhol ang matanda. At doon, sa kumpisalan, nagsimula ang kanyang panibagong buhay. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang lumalim ang kanyang debosyon. Naging bahagi na ng kanyang pangangaral ang paalala sa lahat na walang kasalanang hindi kayang hugasan ng awa ng Diyos. Sa isa sa kanyang mga sermon, napuno ang simbahan ng mga taong gustong makinig. Hindi lang mga taga-parokya, kundi pati mga dayo, ang dumalo upang marinig ang kanyang mensahe. Tumayo siya sa pulpito at huminga ng malalim. Mga kapatid, gaano man karami ang ating sugat, gaano man kabigat ang ating dalahin, ang puso ni Jesus ay laging bukas para sa atin. Hindi siya napapagod sa pag-ibig, hindi siya nagsasawa sa pagpapatawad. Kaya tayo, huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Tahimik ang buong simbahan. Marami ang lumuluha, marami ang tahimik na nagdarasal. At doon, sa gabing iyon, muling nakita ni Ama Gaston ang himala ng pananampalataya, isang pusong muling bumabalik sa Diyos. Tahimik na nakaupo si Ama Gaston sa loob ng kanyang silid sa parokya, pinagmamasdan ang lumang krusipiho na nakasabit sa dingding. Ilang dekada na ang lumipas mula nang una niyang maramdaman ang tawag ng Diyos, at ngayon, sa kanyang katandaan, alam niyang malapit na siyang tawagin muli, hindi upang magsilbi sa mundo, kundi upang makapiling ang may likha. Madalas na siyang nakararamdam ng panghihina. Hindi tulad noon, mas mabilis na siyang mapagod, at may mga pagkakataong kinakailangan niyang huminto sa gitna ng kanyang pangangaral upang makahinga ng malalim. Ngunit kahit anong pagod ang dumaloy sa kanyang katawan, hindi nagbago ang kanyang puso, hanggat kaya niyang tumayo, hanggat kaya niyang bigkasin ang mga salita ng Diyos, patuloy siyang magsisilbi. Ama Gaston, baka po dapat magpahinga na muna kayo, malumanay na payo ni Ama Bernard, isang mas batang pari na tumutulong sa kanya sa simbahan. Ngunit mumiti lamang si Ama Gaston. Kung magpapahinga ako, paano na ang mga nangangailangan pa ng pag-asa? Alam niyang may limitasyon ang kanyang katawan, pero hindi niya kayang pigilan ang sarili. Para sa kanya, ang kanyang misyon ay hindi isang tungkulin lamang kundi ang layunin ng kanyang buong buhay.
Isang umaga, habang naglalakad siya sa may pintuan ng simbahan, sinalubong siya ng isang matandang babae, si Madame Rin, isa sa mga matatagal ng deboto. Ama Gaston, wika nito, mas payat po kayo ngayon. Kumusta po ang inyong pakiramdam? Huwag mong alalahanin ang aking katawan, Rin, sagot niya na may mahinang ngiti. Ang mahalaga ay hindi humihina ang aking espiritu. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya tulad ng dati. Mas madalas ang pananakit ng kanyang dibdib, at may mga pagkakataong nahihilo siya sa gitna ng kanyang mga gawain. Isang gabi, habang nakaluhod siya sa harap ng altar, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, na parang may hindi pangkaraniwang hapdi na lumukob sa kanyang dibdib. Napakapit siya sa gilid ng upuan. Panginoon, kung ito na nga ang iyong tawag, ipakita mo sa akin kung paano ko dapat tapusin ang aking misyon. Sa katahimikan ng gabi, tila may lumambong na liwanag sa altar, at sa kanyang puso, narinig niya ang isang banayad na tinig. Tapusin mo ito ng may pasasalamat. Nang dumating ang Hunyo 26, 1972, isang espesyal na araw para sa simbahan, ang kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus, na siyang debosyon na pinakamalapit sa puso ni Ama Gaston. Sa kabila ng kanyang panghihina, tiniyak niyang siya mismo ang magmimisa ng araw na yon. Sa loob ng simbahan sa Ottawa, Canada, nagtipon ang daan-daang mananampalataya upang makinig sa kanyang homilya. Marami ang nakapansin na tila mahina ang kanyang boses kaysa dati, ngunit sa bawat salitang kanyang binibigkas, damang-dama ng lahat ang lalim ng kanyang pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw, tinatawag tayo ng Sagradong Puso ni Jesus upang muling manumbalik sa Kanya. Hindi siya isang Diyos ng parusa. Siya ay isang Diyos ng pag-ibig, isang Diyos ng awa. Sa gitna ng kanyang pangangaral, biglang nanginig ang kanyang kamay, at unti-unting bumigat ang kanyang katawan. May ilang sandali ng katahimikan. Marami ang napansin ang bahagyang pagkaputol ng kanyang tinig, ngunit kahit mahina, ipinagpatuloy niya ang kanyang sermon. Kapag tiningnan natin ang krus, makikita natin kung gaano niya tayo kamahal. Huminga siya ng malalim, tila inipon ang natitirang lakas sa kanyang katawan. At sa huling pagkakataon, bumulong siya ng dalawang salitang tumatak sa puso ng lahat ng naroroon. Salamat, Panginoon. Pagkatapos noon, bigla siyang bumagsak sa harapan ng altar. May mga nagsigawan, may tumakbong tumulong sa kanya, at may mga taong agad na lumuhod upang manalangin. May Dr. Barito, sigaw ng isa sa mga naroroon. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa buong simbahan. Para bang, sa kanyang pagbagsak, may isang bagay ang bumaba mula sa langit, isang espiritong hindi mawari, isang biyayang nagpakilos sa bawat puso na saksi sa kanyang huling sandali. Habang nakahandusay si Ama Gaston, may mga nagsimulang bumulong ng panalangin. Ang ilan ay lumuluha, ang iba'y tahimik na nagmumuni-muni. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang naging malinaw sa lahat ng naroon, hindi ito isang trahedya. Ito ay isang pagbabalik loob, isang tapat na pagsuko, at isang misyon na natapos sa pinakaperpektong paraan, sa harap ng Diyos, sa altar, sa araw ng kapistahan ng Sagradong Puso. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa Panginoon ng may pasasalamat. Hunyo 26, 1972. Ang araw na ito ay hindi tulad ng iba. Mula pa sa pagsikat ng araw, may kakaibang katahimikan sa hangin, tila isang banal na presensya ang bumabalot sa buong bayan. Sa simbahan ng Notre Dame de Ottawa, nagsimula nang magtipon ang mga tao, mga deboto, mga pamilya, at mga dayuhang narinig ang tungkol kay Ama Gaston at sa kanyang mga sermon. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng malakas, tanda ng pagsisimula ng kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus. Sa loob, ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa malalaking stained glass windows, naglalaro ang makukulay na anino sa marmol na sahig. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang lumakad si Ama Gaston patungo sa altar. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Nang humarap siya sa kongregasyon, saglit siyang tumigil, tinitigan ang bawat isa sa mga mata. Napansin niya ang mga pamilyar na mukha, mga taong kanyang natulungan, mga pamilyang kanyang pinayuhan, mga batang kanyang bininyagan. Napangiti siya. Ito na marahil ang kanyang huling malaking misa. At nais niyang gawin ito sa pinakamagandang paraan, isang sermon na hindi nila malilimutan. Tahimik ang lahat nang magsimula siyang magsalita. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang Sagradong Puso ni Jesus, ang puso ng Diyos na hindi napapagod magmahal.
Sa unang sandali pa lang, damang-dama na ng lahat ang lalim ng kanyang tinig. Mahina ito kaysa dati, ngunit bawat salita ay puno ng emosyon, parang isang ama na nakikipag-usap sa kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Sa mundo ngayon, marami ang nag-iisip na ang Diyos ay isang mahigpit na hukom. Iniisip natin na ang ating sakit, ating pagsubok, ating paghihirap ay parusa. Ngunit ito ba talaga ang ating Panginoon? Muling lumingalinga si Ama Gaston sa paligid. Ang ilan sa mga tao ay nakatingin sa kanya ng buong atensyon, habang ang iba naman ay tila nag-iisip, tinatanggap ang kanyang mensahe. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi isang Diyos ng parusa. Hindi siya isang Diyos ng paghihiganti. Ang Diyos ay isang ama na walang ibang nais kundi ang ating kaligtasan, ating kapayapaan, ating tunay na kagalakan. May marahang bulong sa simbahan, ang ilan ay tila nagsimula ng lumuha, natatamaan ng kanyang mga salita. Nagpatuloy siya. Kung gaano kahirap ang ating mga pinagdadaanan, tandaan natin ito, sa bawat sugat na ating tinatanggap, may sugat ang sagradong puso ni Jesus na mas matindi. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang nagmamahal, patuloy siyang nagpapatawad, patuloy siyang naghihintay. Huminga siya ng malalim. Kapag tiningnan natin ang krus, huwag natin itong tingnan bilang isang simbolo ng paghihirap. Bagkus, tingnan natin ito bilang patunay ng isang walang katapusang pag-ibig, isang pag-ibig na hindi humihinto, isang pag-ibig na hindi nagbabago. Habang nagpapatuloy siya sa homilya, napansin niyang lumalabo ang kanyang paningin. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng biglang panghihina sa kanyang dibdib. Para bang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sermon, kahit nararamdaman na niyang bumibigat ang kanyang katawan. Isang sandali, nagtagal ang kanyang tingin sa malaking imahen ng sagradong puso ni Jesus sa itaas ng altar. At sa loob ng kanyang isipan, tila may narinig siyang isang tinig, banayad, payapa, puno ng pag-ibig. Gaston, anak ko eh. Napalunok siya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang ito ang tinig ng Panginoon. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang sermon. Kung tunay nating mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos napapikit siya saglit, sapo ang kanyang dibdib. Kung tunay nating mauunawaan, napangiti siya, kahit nararamdaman niyang unti-unti na siyang nawawalan ng lakas. At sa huling pagkakataon, bumigkas siya ng 2 salitang nagbigay ng bigat sa bawat pusong naroroon. Salamat, Panginoon. Maya-maya pa, bumagsak siya sa harap ng altar. Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago napuno ng takot at kaguluhan ang simbahan. Ama Gaston, sigaw ng isang babaeng tumakbo patungo sa altar. May doktor ba rito? Tanong ng isa pang lalaking pumunta sa harapan upang tumulong. Ilang tao ang mabilis na lumapit sa kanya, habang ang iba naman ay napaluhod at tahimik na nagdasal. Sa loob ng ilang minuto, tila huminto ang oras. Ang mga kampana ng simbahan ay biglang tumunog. At sa kabila ng pagkabigla at lungkot ng lahat, may isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa buong lugar. Isang bagay ang naging malinaw sa bawat taong naroroon, hindi ito isang trahedya. Ito ay isang banal na sandali. Si Ama Gaston, ang lingkod ng Diyos, ay tinawag pabalik sa kanya, hindi sa isang malamig na silid ng ospital, hindi sa isang madilim na sulok ng mundo, kundi sa harapan mismo ng altar, sa pinakabanal na araw ng kanyang debosyon. At sa kanyang huling sandali, iniwan niya sa mundo hindi ang takot, hindi ang panghihinayang, kundi ang pasasalamat at pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinangaral habang siya ay nabubuhay. Tahimik ang simbahan habang si Ama Gaston ay nakatayo sa harap ng altar, isang larawan ng tapang at pananampalataya. Sa kanyang mga mata, makikita ang lalim ng kanyang debosyon, ang hindi matinag na paniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang matibay na tindig, may isang katotohanang hindi maitatanggi, ang kanyang katawan ay mahina na. Sa bawat paghinga niya, ramdam niyang may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang isa sa kanyang huling mga sermon, ngunit wala siyang panghihinayang. Sa halip, nadarama niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararanasan noon. Pinagmasdan niya ang kongregasyon, mga matatanda, kabataan, mayayaman, mahihirap. Lahat sila ay narito upang makinig, upang muling maramdaman ang init ng pananampalataya. Muli siyang huminga ng malalim bago nagsimula. Mga kapatid, napansin niyang bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya, pilit na tinatago ang panghihina ng kanyang katawan. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang sagradong puso ni Jesus, isang pusong umibig ng walang hanggan.
Hindi ba't napakaganda na may isang Diyos na hindi napapagod magmahal, kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakamali? Sa kanyang harapan, may ilang taong nagsimulang lumuha. May iba namang tahimik na nakikinig, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ngunit siya ay unti-unti nang nahihirapan. Muli niyang hinawakan ang gilid ng altar upang mapanatili ang kanyang balanse. Nararamdaman niyang tila umiikot ang paligid, ngunit hindi niya ito inalintana. Huwag nating isipin ang Diyos bilang isang malupit na hukom kundi bilang isang ama na naghihintay sa atin na bumalik sa Kanya. Isang Diyos na hindi sumusuko sa atin kahit tayo ay minsan nang lumayo. Napahinto siya saglit. May isang sandali ng katahimikan, isang katahimikang puno ng kahulugan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ang bigat na lumulukob sa kanya. Pagdilat niya, nagpatuloy siya. Sa krus, ipinakita niya sa atin kung paano tayo mahalin hindi sa pamamagitan ng yaman, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo. Naramdaman niyang lumalabo ang kanyang paningin. Kung tunay nating mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos napakapit siya sa altar, pilit na inilalaban ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Kung tunay nating mauunawaan, huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi na niya kayang tapusin ang sermon. Ngunit bago bumigay ang kanyang katawan, bago siya tuluyang magpahinga, may isang bagay siyang nais ipahayag sa lahat ng naroroon. Muling bumuka ang kanyang bibig, at sa huling pagkakataon, bumulong siya ng mga salitang magiging alaala ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon. At sa isang iglap, bumagsak siya sa harapan ng altar. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Walang sinuman ang gumalaw, walang sinuman ang nagsalita. Ang oras ay tila tumigil, at ang buong simbahan ay natakpan ng isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na kabanalan. At pagkatapos, isang tinig ang pumunit sa katahimikan. Ama Guest! Isang babae ang sumugod sa harapan, kasabay ng iba pang mga tao na nagmamadaling lumapit. May isang lalaking sigaw ng sigaw, naghahanap ng doktor. Ngunit sa kabila ng pag-aalala at takot ng lahat, may isang hindi maipaliwanag na bagay na bumalot sa buong simbahan. Isang pakiramdam ng kapayapaan. Habang nakahandusay si Ama Gaston sa paanan ng altar, ang kanyang mukha ay hindi puno ng paghihirap, kundi ng isang banayad na ngiti, isang ngiting puno ng pagpapasalamat. Sa kanyang huling sandali, hindi siya natakot. Hindi siya nag-alala. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang huling hininga sa harap ng Panginoon, sa mismong lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buong buhay sa paglilingkod. At sa kanyang pagbagsak, ang tunog ng kampana ng simbahan ay muling umalingaw-ngaw, hindi bilang tanda ng pagdadalamhati, kundi bilang isang pagpupugay sa isang taong nag-alay ng kanyang buong buhay sa pagmamahal ng Diyos. Sa sandaling bumagsak si Ama Gaston sa harapan ng altar, isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Para bang ang mundo mismo ay huminto, hawak ang hininga nito sa paggalang sa isang banal na sandali. Ang kanyang huling mga salita, "Salamat, Panginoon," ay umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat ng naroroon. Paulit-ulit nilang naririnig ito, tila isang alon ng pananampalataya na humaplos sa kanilang puso. Sa unang ilang segundo, walang gumalaw. Ang ilan ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. At pagkatapos, biglang nagkaroon ng paggalaw. Ama Gaston! Isang babae ang sumigaw habang tumakbo patungo sa altar. Kasunod ang ilan pang deboto na nagmadaling lumapit sa kanya. Isang lalaki ang sumigaw mula sa likuran, desperadong naghahanap ng tulong. May doktor ba rito? Ngunit kahit sa gitna ng pagmamadali at takot, may ilan na hindi lumapit. Hindi dahil sa kawalan ng malasakit, kundi dahil sa isang pakiramdam na tila nagsasabi sa kanila na ito ay isang banal na sandali, isang bagay na hindi dapat gambalain. Sa mga bangko, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumuhod, bumubulong ng dasal. Isang bata ang mahigpit na yumakap sa kanyang ina, hindi lubos na nauunawaan ang nangyari, ngunit alam niyang ito ay isang bagay na makapangyarihan. Sa tabi ng altar, isang madre ang maingat na hinawakan ang kamay ni Ama Gaston. Ama, nandito na ang Panginoon para sa inyo. Ang kanyang mga daliri ay malamig na, ngunit sa kanyang mukha, may isang ngiti, isang ngiting puno ng kapayapaan, hindi takot, hindi sakit. Habang ang mga tao ay nagtitipon sa paligid niya, isang lalaking may puting Amerikana, isang doktor na nagkataong nasa misa, ang lumuhod sa tabi niya upang tingnan ang kanyang pulso. Tahimik siyang tumango at sa isang mahina ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Wala na siya." Nagkaroon ng isang mahabang sandali ng katahimikan.
Ang ilan ay napaluha. Ang ilan ay napatingala sa kisam ng simbahan na parang naghahanap ng sagot sa langit. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Mula sa gitna ng kongregasyon, isang tinig ang narinig, isang mahina, nanininig na boses, ngunit puno ng pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka ni. Isang matandang babae ang nagsimula ng panalangin. 1, 2, 3. Hanggang sa ang buong simbahan ay sabay-sabay nang bumigkas ng Ama namin, bawat salita ay umaalingaw sa mga pader, pumupuno sa malamig na hangin ng init ng pananampalataya. Hindi ito isang panalangin ng kalungkutan. Ito ay isang panalangin ng pasasalamat. Isang pagpupugay sa isang taong ibinigay ang lahat sa Panginoon at sa huli ay bumalik sa Kanya sa pinakadalisay na paraan. Sa labas ng simbahan, dumilim ang langit, tila isang saglit na pahiwatig ng kalangitan na may isang mahalagang bagay na nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, mula sa likod ng ulap, isang sinag ng araw ang tumagos, bumalot sa harapan ng simbahan. Sa loob, ang katawan ni Ama Gaston ay maingat na inihiga sa isang mahigpit na habing tela, habang patuloy ang pagdarasal ng mga tao. At sa sandaling iyon, walang takot. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay kapayapaan, isang kapayapaang higit pa sa anumang mararamdaman sa mundong ito. Si Ama Gaston Hurtubise ay hindi na narito. Ngunit ang kanyang pananampalataya, ang kanyang mensahe, at ang kanyang huling salita ay nanatili sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon. At sa kanyang pagpapaalam, iniwan niya sa mundo ang pinakadakilang regalo, isang buhay na alay sa pag-ibig ng Diyos. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong simbahan matapos ang pagpanaw ni Ama Gaston. Ang kanyang katawan ay nakahimlay sa harap ng altar, at ang liwanag ng araw na pumasok mula sa stained glass windows ay bumalot sa kanya na parang isang sagradong belo. Ngunit sa halip na sindak at matinding dalamhati, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa mga naroroon, hindi takot, hindi dalamhati, kundi kapayapaan. Isa-isa, ang mga tao ay napaluhod, hindi upang humagulgol, kundi upang mana. Sa isang sulok ng simbahan, isang batang babae na halos 10 taong gulang ang mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat ng nangyari, ngunit may isang bagay siyang nararamdaman, isang init sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na katiyakan. Mama, si Ama Gaston, siya ay kasama na ni Jesus, hindi ba? Napatingin ang kanyang ina sa kanya, nagulat sa tanong ng bata. Tumulo ang kanyang luha, hindi sa kalungkutan, kundi sa isang damdamin ng pananalig. Anak, nasa piling na niya ang Panginoon. At sa sandaling iyon, ang bata ay ngumiti, isang ngiti ng pag-unawa na bihirang makita sa isang musmos. Malapit sa altar, isang lalaki na matagal nang hindi pumapasok sa simbahan ay tahimik na nakatitig sa katawan ni Ama Gaston. Sa maraming taon, lumayo siya sa pananampalataya, naniniwalang ang Diyos ay hindi na umiiral sa kanyang mundo. Ngunit ngayong gabi, sa mismong harap ng altar, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang kakaibang presensya, parang isang malumanay na haplos sa kanyang kaluluwa. Hindi niya napigilan ang sariling mapaluhod. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, binuksan niya muli ang kanyang puso sa Diyos. Habang patuloy ang pagdarasal ng mga tao, may isang di maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Ang imahe ng sagradong puso ni Jesus, na nakapwesto sa itaas ng altar, ay tila mas nagliwanag. Ang pulang ilaw mula sa kandila sa harapan nito ay sumilaw ng mas matindi, at ilang saksi ang nagsabing sa loob ng ilang segundo, nakita nilang tila gumalaw ang mukha ni Kristo sa imahe, para bang nakatingin ito kay Ama Gaston na may ngiti. Isang babae ang napabulong. Diyos ko, ito ba ang iyong tanda? At kasabay ng kanyang sinabi, isang malamig na simoy ng hangin ang lumaganap sa simbahan, kahit nasarado ang lahat ng bintana. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na may isang bagay na banal na naganap. Doon mismo sa loob ng simbahan, isang bulong ang nagsimulang kumalat sa mga tao, hindi ito isang trahedya, kundi isang biyaya. Isang sakripisyong may pagpapakumbaba, isang ganap na pagsuko sa Panginoon, isang kamatayang hindi punong-puno ng dalamhati, kundi ng kaluwalhasyan. Isang matandang babae ang lumapit sa katawan ni Ama Gaston, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang malamig na noo, at mahinang bumulong, "Salamat, Ama, sa iyong buhay na inalay para sa amin." Isa pang lalaki, isang dating bilanggo na tinulungan ni Ama Gaston noon, ang napaluhod sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay at hinayaang pumatak ang kanyang luha. "Nabago mo ang buhay ko, hindi kita malilimutan."
Isa-isang lumapit ang mga tao, hindi upang umiyak sa sakit ng pagkawala, kundi upang magpasalamat. Sa sumunod na mga araw, ang balita ay kumalat sa buong bayan. Ang pagpanaw ni Ama Gaston sa harap ng altar, sa mismong araw ng kapistahan ng Sagradong Puso, ay hindi nakita bilang isang aksidente, kundi isang himala. Maraming tao ang bumalik sa pananampalataya dahil sa pangyayaring ito. Ang mga taong dating nag-aalinlangan, ngayon ay buong pusong naniniwala. At sa puso ng bawat isa, nananatili ang kanyang huling salita, "Salamat, Panginoon." Hindi ito isang trahedya. Ito ay isang tagumpay ng pananampalataya. Ang balita ng pagpanaw ni Ama Gaston ay mabilis na kumalat hindi lamang sa Ottawa kundi sa iba't ibang sulok ng Canada. Sa loob ng ilang araw, ang simbahan kung saan siya huling nangaral ay naging isang dambana ng pananampalataya, puno ng mga taong nais magbigay-pugay sa paring nag-alay ng kanyang buong buhay sa paglilingkod. Ang kanyang huling salita, "Salamat, Panginoon," ay naging isang awit ng pasasalamat sa mga labi ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa mga lansangan, sa mga tahanan, sa mga simpleng pag-uusap ng mga tao, ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may galang, pagmamahal, at pananabik na maipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa araw ng kanyang libing, libu-libong tao ang dumagsa sa simbahan. Hindi lamang mga miyembro ng kanyang parokya, kundi pati na rin ang mga taong minsang natulungan niya, mga may sakit na kanyang binisita, mga bilanggo na kanyang pinalakas ng loob, mga dukha na kanyang tinulungan, at mga nawalan ng pag-asa na kanyang binigyang liwanag. Ang katedral ay hindi na kayang pagkasiyahin ang dami ng mga taong gustong magbigay ng huling pagpupugay. Sa labas, daan-daang tao ang nakatayo, tahimik na nagdarasal, hawak ang mga rosaryo at larawan ng Sagradong Puso ni Jesus, na siya mismo ang nagturo sa kanila na pag-alayan ng panalangin. Sa loob ng simbahan, isang matandang babae ang lumapit sa ataol ni Ama Gaston. Si Madame Colette, na noon ay kanyang tinulungan noong nawala ng pag-asa ang kanyang anak, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahoy at mahina ngunit buong pusong bumulong. "Salamat, Ama. Dahil sa iyo, natutunan kong bumalik sa Diyos." Mula sa kabilang panig, lumapit ang isang lalaki. Si Lucien, dating bilanggo, na minsang nagtanong kung kaya pa siyang patawarin ng Diyos. Hawak ang kanyang rosaryo, binigkas niya ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Ama Gaston. Ang Diyos ay hindi humihinto sa pagmamahal at dahil doon, natutunan kong mahalin muli ang aking sarili. At sa dulo ng pila, isang batang babae, hindi lalampas sa 10 taong gulang, ang tahimik na inilapag ang isang maliit na papel sa tabi ng ataol. Sa papel, may nakasulat na simpleng mensahe. "Ama Gaston, ngayon alam ko na kung paano magdasal." Makalipas ang ilang linggo, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao sa kanyang puntod. Sa maliit na lapida kung saan nakaukit ang kanyang pangalan, may 3 salitang nagbigay halaga sa kanyang buong buhay. "Salamat, Panginoon." Marami ang naniniwalang hindi lamang siya basta isang pari, isa siyang banal na instrumento ng Diyos. Sa iba't ibang bahagi ng Canada, nagkaroon ng mga prayer gatherings at misa na iniaalay sa kanyang alaala. Ang kanyang mga sermon ay muling binabalikan ng mga taong minsang nakapakinig sa kanya. Ang kanyang mga kwento ay isinasalaysay sa mga bagong henerasyon upang hindi makalimutan ang kanyang iniwang aral. Ang Diyos ay hindi isang hukom, kundi isang ama na walang sawang naghihintay sa ating pagbabalik. Minsan, isang batang seminarista, si Tien, na nakadalo sa kanyang huling misa, ay bumalik sa parehong altar kung saan bumagsak si Ama Gaston. Nakatayo siya sa harap ng Sagradong Puso ni Jesus, tahimik na nananalangin. Sa kanyang puso, may isang tanong na hindi niya kayang iwaksi. "Panginoon, paano ko maipagpapatuloy ang kanyang iniwang misyon?" At sa loob ng simbahan, sa katahimikan ng kanyang pagdarasal, naramdaman niya ang isang malamig ngunit banayad na hangin na dumaan sa kanya. Hindi niya narinig ang tinig ng Diyos, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang sagot ay malinaw. "Ipagpatuloy mo ang pag-ibig." Maraming taon ang lumipas, ngunit ang alaala ni Ama Gaston ay hindi kailanman nawala. Sa bawat panalangin, sa bawat humilya ng mga paring inspirasyon niya, sa bawat taong kanyang natulungan, ang kanyang diwa ay nananatili. Sa mata ng mundo, siya ay isang pari na naglingkod hanggang sa huling hininga. Ngunit sa mata ng pananampalataya, siya ay isang halimbawa ng tunay na pagsuko sa Diyos, isang taong nabuhay at namatay sa pagpapasalamat. At hanggang ngayon, sa simbahan kung saan siya huling nangaral, sa bawat tunog ng kampana, sa bawat pagsiklab ng kandila sa altar, may isang paungusap na patuloy na bumubulong sa hangin. "Salamat, Panginoon."
At sa mga salitang ito, ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos, ito ay nagpapatuloy sa puso ng bawat isa na kanyang naantig. Kung nakarating ka hanggang dito, i-type ang isalamat, Panginoon, sa mga komento para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Salamat sa iyong suporta.